So ayun, tapos na tayo dito sa, parallel Y. So 30 volts. Dako na tayo dito sa parallel delta. 12 blades induction motor to 30 volts. Bago ito yung terminal connection niya. Lalagyan lang natin ng guhit 'to para tuloy-tuloy na tayo. Ito nalagyan na natin para dire-diretso na 'no, para mas mabilis. Okay. So ito yung terminal connection, ito yung susundan natin. Tapos maglalagay ulit tayo ng pinaka-guide natin. Ito yung phasing, phase A, then phase B, next phase C. So ito yung pinaka-guide natin as I said. Okay, dahil, 2 delta tayo, susundan natin yung pinaka-terminal connection, 'no? Ito yung parallel delta, low voltage to 30 configuration. Okay po? So gano'n ulit. Susundan natin yung terminal connection sa motor. Ito na yung mga beginning ng windings U1, V1 at saka W1. Uunahin natin yung phase A. Ito yon U1, beginning ng windings. Next, ito yung V1 sa phase B, beginning ng windings. Next, W1 sa phase C, ito yung beginning ng windings. Ayan. Isusunod na natin yung mga beginning ng windings. Ito yung U2, V2, and W2. Uunahin natin yung phase A. Dito natin ilalagay sa loob, ito yung U2. Next, sa phase B, sa loob ulit, ito yung V2. Ayan. Next, W2 sa phase C. Ayan. Ito yon. Dito ulit sa loob para may pwesto tayo mamaya. Ayan. Nailagay na natin yung 6 na terminals. Unang beginning at saka pangalawang endings. Phase A, phase B at saka phase C. Kung napapansin ninyo, paikot yung paglalagay natin ng mga terminals sa bawat connection. Okay, next. Next is yung pangalawang ending ng windings. Sa phase A ulit, ito yung U3. Sa phase B, ito yung V3. Pangalawang beginnings 'to, Next, W3 sa phase C. Ayan. Okay, konti na lang. Ito na yung huli, yung U4, B4 at W4. Unahin natin yung phase A, ito yung ending ng windings. Ito yung U4. Next, sa phase B, ito yung B4 plus yung W4 sa phase C. Ayan, nailagay na natin yung mga terminals sa ating schematic diagram patungkol sa two delta connection or parallel delta. Next. Okay, gagawa muna ako ng reference. Pagkonektahin ko muna yung mga, terminal connection 'no. Ito yung tig-iisang beginning at saka tig-iisang ending, ayan po. Para makumpleto yung ating circuit, para mas mabilis tuloy-tuloy tayo. So nakapaglagay na tayo ng line 1, line 2, and line 3. Ang gagawin na lang natin ay susundan yung terminal connection. Medyo mahirap 'to pagdating sa parallel delta. Okay, step by step tayo dahil medyo mahirap 'to pagdating sa connection ng parallel delta. Ito yung U1 at saka U3, parehas na beginning ng windings 'yan sa phase A. Tapos yung kasama niya, ending ng winding sa phase C, W2 and W4. Magkasama siya sa line 1. Pansinin niyo ng mabuti, U1, U3, W2 and W4. Connected siya sa line 1. Yan yung parallel delta connection. Okay. Para naman sa line 2, V1 at saka V3 parehas na beginning ng windings. Ang kasama naman yan sa phase A. Ito yon U2 at saka U4 parehas na ending ng windings. Ayan po, magkasama siya sa line 2. Pansinin niyo ng mabuti. Okay? Next is yung W1 and W3. Ito yung beginning ng windings sa phase C. Ayan, para sa line 3. Ayan po, yan yung connection niya. Ang kasama naman yan sa baba, V2 at saka B4, ayan po, sa phase B para mabuo yung ating line 3. Okay, kumpleto na yung ating serkito sa parallel delta. Ito yung U1 at saka U3, beginning ng winding sa phase A. Ang kasama niyan sa phase C, W2 at saka W4, ending ng windings para sa line 1. Ganon din yung sa line 2, V1 and V3, beginning ng winding sa phase B. Yung kasama niyan, U2 and U4 sa phase A. Ganon din yung sa line 3, W1 and W3, beginning ng winding sa phase C. Tapos yung kasama niyan, V2 and B4 sa phase B. Okay po. So ayan, medyo mahirap pagdating sa parallel
delta connection. Okay, sana may naintindihan and thank you for watching.